Hi, bispiras ng Pasko ngayon. Pero patuloy pa rin akong binabagabag ng mga nangyayari sa Amerika. At kung ito ay aking ikukumpara dun sa mga napag-usapan natin dito sa aking programa, partikular sa Wealth of the Nation at sa Alien Talk, nakasama ko si Ka Ed Neri, yung mga transpiring events, parang tumutugma. Lumalapat na naman ang ating inaasahang ayuda na sana ay ibibigay ngayong Kapaskuhan. Ayon dun sa unang time frame na binitawan ni Prinsipe, nagtataka ka kung bakit sa Amerika napunta. Marahil ay nabalitaan ninyo at ibalita ko rin sa inyo na ang Amerika ay inaprubahan na sa kanilang kapulungan ang pagpapalabas ng $600 na stimulus package plus $300 na unemployment claims para sa kanilang mga mamamayan. 600 kada individual at 300 para dun sa mga nawalan ng trabaho. Bukod dyan ay mayroon pa silang package para sa mga negosyo, small businesses na nalugi o nagsara. Nang yan ay makarating sa lamesa ni Trump, in-announce niya kahapon na minamaliit nyo naman ang mga kababayan natin, kang ganun. Yan ay isang disgrace. Baka kahiya-hiya. Ang ating mga taxpayers, bibigyan lang ng $600, gawing $2,000 yan. Aba, pumapil naman yung mga Democrats. Sabi, $2,000 naman talaga gusto namin Kaya lang ayaw ng mga Republicans. Gayon pa man. Inamadali ngayon ang pagpapalabas ng $2,000 kada individual sa Amerika. Katumbas ng umigit, ng kumulang-kulang na 100,000 pesos dito sa atin. Ating limiin. Hinahabol nila na mailabas yan ngayong Kapaskuhan. Ngayong Pasko, bago sana daw mag-December 25. Kung ating babalikan ulit, yung mga napag-uusapan, hindi ba't dapat dito sa Pilipinas yan mangyayari? Hindi ba dapat sabi ni Prinsipe, December 25. Nangyari nga o mangyayari nga. Pero hindi sa Pilipinas, kundi sa Amerika. At dito tuloy lalo kong nababagabag at lalo kong naiisip ano ba itong ating sinuot, no? At tila kapag nangyayari, nailalapat natin sa ating mga usapin na bibigay ko rin sa inyo ang impormasyon na si Trump ay binigyan ng authority over a sum of money amounting to 23 trillion pesos, dollars, 23 trillion dollars. Yan ay nasa kanyang pangangasiwa. Ang halagang yan ay ginamit niya yan sa kanyang eleksyon, dun sa kanyang kampanya. At pinasusuli, siyempre, yung sobra doon sa kanyang kaibigan. Kaya malaki, maugong ang mga usap-usapan ngayon, particular sa mga taga-media, saan kumuha o saan kukuha ng pera si Trump para tustusan ang $2,000 na yan. Kung doon sa $600 plus 300 sa unemployment benefits, ay nasa $900 billion na nga. Ngayon ito ay aabot na ng trilyon. Of course, yung mga unessential projects, yung mga proyekto na paggagastusan sana ay kanila munang kinansila, sa halip ay ito ay kanilang ipupuno doon sa $2,000 na stimulus package nga na kanilang pagkakaloob anytime. Malungkot lang hindi ho yan nangyari dito sa Pilipinas, bagamat sinasabi nga ng ating nakapanayam na si Prinsipe, magkaibigan daw sila ni Trump. Parang may koneksyon.
Yun nga lang, nakakatawa. Hindi ko manok, matatawa ako, maliiyak. No? Tugma eh. Yung projection eh, tugma eh. Yung mga usapin, yung mga narratives, tugma eh. Kaya lang nung nahulog yung biyaya, hindi sa Pilipinas nahulog ang biyaya, kundi doon sa kaibigan ni Lauria, kaibigan. Anyway, ganoon pa man. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ako po nasa likod ko yung isla ng Guimaras. Iyan ko po pumunta rito para lamang po na-express ko ang aking pagka-dismaya sa mga nangyayari. Sana nga dito nangyari yan kahit papano. Meron sana tayong 100,000 bawat isa. Kaya natin, pagbigyan natin na malay natin ay mag-prosper din yan. Mag-prosper din yan. Magpa-prosper yan. Tututukan pa rin natin yan. So hanggang dito na lang po muna. Merry Christmas sa inyong lahat. Ka Anton ang bumabati mula sa aking puso.